Number 4, Israel Army. Uy, grabe men, mga blonde men. Parang ito yung mga magaganda talaga men. Mas maganda pa sila sa US tapos yun, mamingming pa yung mga pisngi nila, di ba? Grabe, ang ganda nila men. Israel. Ang Israel ay isa sa mga bansang may pinakamalakas na pwersang militar sa buong mundo. Grabe, walang Sila rin kaarte-arte. ay isa sa mga Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So, kumustas mga idolos? So, ayun, ito na naman tayo. Mayroon tayong panonoodin na meron itong pamagat na 10 bansa na may pinakamagandang sundalo sa buong mundo. So, ayun, dahil na-curious ako at saka meron itong 1 million views na, ano. So, na-curious ako kung kasali ba ang Pilipinas dito kasi, syempre, Philippines is Philippines at alam naman natin na marami ding magagandang Pinay. At saka curious din ako kung marami ba tayong magagandang mga sundalo dito sa Pilipinas. So, ayun, kung meron kayong nakitang mga picture ng mga sundalo natin dito sa Pilipinas, pa-comment sa baba. Hindi pala pwedeng i-comment yung picture dito sa YouTube. So, anyways, mula ito kay OK dito. So, ayun, i-react natin itong video niya. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay OK dito, i-subscribe nyo yan kasi OK dyan. OK dito. I-subscribe nyo yan kasi nag-upload yan ng mga malulupit na mga content. And so, kung trip nyo naman ang mga ganitong reaction video or may kasama kayo na manood, ay baka naman. Don't forget to subscribe Francis Daily. Tapos, yun, click nyo na rin yung notification bell. Tapos, i-like nyo ang video ito para tuloy-tuloy lang ang good vibes, diba? So, ayun, paalala muli, this is a reaction video. So, wag kayong mailang kung bakit medyo magsasalita-salita tayo dito or may posing kasi reaction video nga, diba? So, yun lang, magbibigay lang tayo ng reaction dito tapos di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Okay dito. 10 bansa na may pinakamagandang sundalo sa buong mundo. Let's go! 10 bansa na mayroong pinakamagagandang armed forces sa buong mundo. Yun. Kita nyo yan. Intro pa lang, di ba? Sobrang dami na magaganda. So, ayun. Curious tuloy. Sa bidyong ito, ating masisilayan ang kauna-unahang prinsesa na magkaroon ng military degree at kung anong bansang mayroong requirement na pagiging maganda para Sheesh! Kung ganito talaga yung mga sundalo, ewan ko na lang kung malulungkot ka pa doon sa future. Joke lang. Ano ka ba? makapasok sa kanilang armed forces. Number 10, US Army. Yun. Ang kababaihan sa United States ay nagsimulang magserbisyo sa United States Army noong 1775. Maraming labanan na ang sinalihan ng mga sundalong babae. Yun. Kabilang narito ang American Revolutionary War na nagpanggap sila bilang mga lalaki. Grabe, men. Teka lang ha. As of 2021, mayroon ng 204,000 Damn. na sundalong babae ang US Army Grabe, 204,000 men. Ang dami nun. at 35,000 naman dito ang mga opisyal. Wow. Mahahanap mo rin sa Armed Forces ng Amerika ang military woman na dating Miss Kansas 2013 na si Teresa Bale. Damn. Isa Grabe no, meron parang pang beauty queen or beauty queen nga. Tuloy. siyang sergeant at section leader sa Kansas Army National Guard Medical Detachment. Grabe. Siya rin ay isang pro-athlete pagdating sa archery marksmanship, Wow. skydiving, at boxing. Wow. Nagbo-boxing din na. Hindi ko naabutan yung mga picture. Ang bilis ng video. Number 9, Russian Army. Yun, Russian. Ang mga sundalong babae ng Russia ang isa sa pinakamatagal na sa larangan ng pakikidigma sa buong kasaysayan. Maraming digmaan na rin ang Wow. sinalihan ng mga sundalong babae ng Russia. Kabilang narito Grabe no, ang tatangos ng ilong nila tapos ang gaganda ng mata nila. ang ikalawang digmaang pandaigdig. Marami ding mga magigiting na sundalong babae ng Russia ang nagpakita ng katapangan sa digmaan. Wow. Kabilang narito si Lyudmila Pavlichenko na Mm. isang bihasa at eksperto sa paghawak at paggamit ng sniper rifle. Wow. Dahilan upang tawagin siyang Lady Death. Grabe. At si Rosa Shanina na isa ring Soviet sniper na mayroong 59 confirmed kills noong World War II. Katakot yun. Hindi ko talaga naabutan yung mga picture. Marami ring nagagandahang babaeng sundalo ang Russian Army, tulad na lamang ni Anna Krantsova na nanalo sa isang military beauty competition. Damn. Siya ay anak ng isang law enforcement official at bukod sa pagiging sundalo, mayroon din siyang sariling vlog channel at Hala. active siya dito kapag nakabakasyon siya sa military. Mm. Number 8, Grabe no, yung sa Russian, ang ganda din. Sobrang feel ko mga matatangkad yung mga Russian. Tapos yung sa USA naman, no doubt, magaganda din talaga yung US. So ayun, Belgian Army, tignan natin. Belgium. Ang bansang ito ay hinahayaan ang mga babae na mag-enroll sa military school kung gusto lamang nila. Para sa kanila, ang pag-excel ng babae sa military service ay maituturing na art of war at self-defense. Tulad na lamang ng prinsesa ng Belgium na si Princess Elizabeth. Game. Sinapubliko niya ang balita Grabe no, pati prinsesa nag-army. So saan kayo niyan? Tapos tayo dito, ang OOA natin, ayaw nating magsi-CRO kasi skincare pa mo. Mga kabataan talaga. Tuloy. na nagdesidido na siyang pumasok sa military school. At kung siya ay papalarin na makapasa, siya ang kauna-unahang reyna na may military degree. Wow.
Ang naging dahilan ni Elizabeth sa kanyang desisyon ay para raw mas lalo siyang maging matalino pagdating sa pagpapatakbo ng kanilang bansa Tuloy. at pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga nasasakupan. Sobrang ano din ano. Number Grabe yung Belgian Army guys, yung babaeng yun kahit na reyna siya ano ay wala lang gusto niya rin talagang mag-pledge ng parang something na gusto niya rin i-protect yung country niya. So ayun, sobrang lupit ng babaeng yun. Tuloy. 7, British Army. Yun, British. Ito. 1696 nang unang nanilbihan ang mga kababaihan sa Royal Navy. Nagtrabaho sila bilang mga nurse at tagalaba sa mga hospital ships. 1884 naman nang mabuo ang Naval Nursing Service sa Royal Navy. Malaki naman ang naging bahagi ng mga kababaihan sa British sa panahon ng maraming digmaan. As of 2021, mayroong 16,800 na female personnel ang British Army. Grabe no, ang dami no, 16,000 tapos yung sa US 204,000. Grabe. Sa atin kaya, ilan kaya yung female army natin dito sa Pinas? Curious ako. So sana meron dito sa video to. Tuloy. 3,000 sa Royal Navy, 4,600 sa Royal Air Force, at 150 sa Royal Marines. Oh. Number 6, Czech Republic. So ayun sa anong tawag yun, nakalimutan ko yung huli na army natin. Sobrang ano din, pretty din sila. Tapos itong Czech Republic, maganda din siya. So ayan tuloy. Army. Ang gobyerno ng Czech Republic ay hindi pinayagang sumali ang kababaihan sa panahon ng ikalawang digmaang Yung flag nila ano, parang Philippines. Tingnan nyo. Para lang naman. Ulit natin Number 6, Czech Republic Army. Tingnan nyo yung flag nila. Ang gobyerno ng Czech Republic Parang Philippines. So ayun, marami naman talagang ganyan na flag pero iba-iba lang ng kulay. Ang kulit mo. Tuloy. ay hindi pinayagang sumali ang kababaihan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig hanggang ito ay matapos. Yun. Nakipaglaban naman sila sa digmaan ngunit sa ibang pamamaraan, tulad ng pagiging medical personnel. Ito, ang gaganda nila. Tapos maputi pa sila. Siguro kahit umaga ay hindi sila nangingitim kasi sa klima ng lugar nila. Ewan ko lang kung mainit ba sa lugar nila or malamig. Gaya ng sa Korea ba kahit mainit malamig. So yun, tuloy. Telephone operator at anti-aircraft gun crew. Nagsilbi din sila sa unit ng Czechoslovakian sa Soviet Union, British Women Auxiliary Air Force sa United Kingdom, Damn. British Army sa gitnang silangan. Damn. As of 2021, mayroong 3,200 na Ito, astig to. Itong nakatakip sa mukha, di ba? Sobrang ganda niya. Tapos ito parang artistahin itong nasa gitna. Tapos itong nasa huli. Okay lang din. Parang yung mga napapanood natin sa pelikula na mga female na mga sundalo, di ba? Na parang so ayun, kawawa to kapag na-hostage tong mga to kasi pag-aanuhin talaga to ng mga kalaban. Ang itim ng isip. Tuloy. professional female soldiers ng Czech Republic. Yun. Number 5, Pakistan Army. Ooh, damn, ang puti no. Kita nyo yung nasa pangatlo, parang angel or parang nagliliwanag talaga siya. Tapos itong una naman, parang puyat siya. Puyat na army. Tapos ito sa gitna, parang ano siya, parang hidden army. Tapos ito, sobrang liwanag na army. Pakistan. Ang Pakistan ay isang bansa na may mahuhusay na mga sundalong babae. May mga iilang malalakas ang loob na sumabak rin sa mga digmaan. Oh. Taong 1947 naman nang sumali ang mga kababaihan sa Pakistan Army at isa sila sa mga may pinakamalakas na unit ng tropa sa United Nations. Wow. Noong 2006, mayroon isang pilotong babae ng Pakistan ang sumali sa Battle Aerial Mission Command ng Pakistan Armed Forces. Sila ay sinanay sa mga combat mission, marksman Sobrang astig ano, ang tatangos ng mga ilong men. Tapos yun, ang gaganda. Tuloy. at mga combat warfare. As of 2021, mayroong 4,000 na sundalong babae ang Pakistan Army. 2021, mayroong 4,000 na sundalong babae ang So ayun sa Pakistan, sobrang ano din naman ang mga sundalo nila. Sobrang astig din at saka magaganda rin, magaganda. No doubt, tuloy. Pakistan Army. Number 4, Israel Army. Uy, grabe men, mga blonde men. Parang ito yung mga magaganda talaga men. Mas maganda pa sila sa US tapos yun, mamingming pa yung mga pisngi nila, di ba? Grabe, ang ganda nila men. Israel. Tapos itong una, itong gitna. So ayun, maganda silang lahat. Grabe, tuloy. Ang Israel ay isa sa mga bansang may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo. Grabe, walang Sila rin ay kaarte-arte. isa sa mga bansa na mandatory ang military service Oo. Kasi marami naman talagang bansa na mandatory yung military service. Gaya ng mga Korea, North Korea, parang ganun. So ayun, kahit mga babae ay patas lang din talaga yung mga ginagawa nila gaya ng mga kalalakihan. So yeah, tuloy. para sa mga kababaihan. Bawat taon ay umaabot ng mahigit 1,500 na mga kababaihan ang sumasali sa IDF o Israel Defense Forces. Grabe no. Ang mga kababaihang sundalo ng Israel ay sinasabi Damn. Ito, kita nyo yung mga sundalo nila. Grabe, parang model men. Itong sa una, kita nyo parang nag-cook up whole body talaga siya.
Tapos itong sa gitna, astig siya na way na pagkasundalo, di ba? Tapos itong pangatlo, sobrang jolly niya na pagkasundalo. Maganda din, tapos yung pangangatawan niya ay solid din, solid. So yeah, ba't ako nagbibigay ng rate? Galit tayo, lago tayo sa jowa natin ngayon. Okay. So yan, for content lang to. Huwag kang ano dyan. Tuloy. Sabing hindi lang basta magaganda, kundi kaya na rin makipagsabayan sa tapang at galing ng kanilang mga lalaking sundalo. As of 2021, mayroon Wait lang ha. Kasi i-relate natin yung picture kasi sobrang bilis ni OK dito mag-transition. So ayun, itong sa unang ganda niya din. Sa gitna, medyo mahinhin na maganda. Tapos pangatlo maganda rin. So ayun, ano kaya mga performance dito ano kapag nasa labing-labing na? Kasi yun, ang hirap nito kasi sagana sa training eh. So ayun lang, baka madudumi na tayo nito kapag sa labing-labing moments na. Kasi mas batak yung training nila, di ba? Wala lang, tuloy. Siguro gagalaw to. mahigit 60,000 na sundalong babae ang Israel Defense Forces. Israel Defense Forces, IDF. Number 3, Greece Army. Ooh. Matagal na panahon na rin nang sumali ang mga Gaya nito ba, kapag nagsundalo ka tapos ayun, makeup is life sa'yo or kilay is life. Kahit nasa field ka, kailangan maganda para kung sakaring may bakbakan ay maganda tayo. Bakbakan, double meaning yun. Tuloy. kababaihan sa Hellenic Forces ng Greece. Ang militar ng Greece ngayon ay mayroong compulsory military service sa Yun. lahat ng mga lalaki pagtungtong ng edad na 18. Hmm. Habang ang mga kababaihan naman ay pwedeng voluntaryong magserbisyo nang Medic. hindi kinakailangang magpalista. Dahil sa patakarang ito, di gaanong maraming sundalong babae ang sumali sa Hellenic Forces ng Greece. Hmm. Kaya naman mas kapansin-pansin ang bawat ganda ng mga sundalong babae sa kanila. Yun din. Kung the more na maliit lang sila or the more na konti lang sila, mas lalong ma-appreciate yung ganda nila. So ayun, kita nyo naman din yan nung tayo halimbawa sa school natin, kung konti lang yung babae, kahit di siya ganun kagandahan, ay medyo na-appreciate na natin siya kasi siya lang yung babae. Parang ganun ba, di ba? So ayun, ang ingay. Tuloy. Number 2, Indian Army. Oo. Ganito ba ang kulay ng Indian? Ang gaganda ng Indian nila. Tapos ito medyo maputi siya na mga official na ata to. Itong sa gitna maganda siya na pagka-Indian ano. Tapos yun, sobrang ano din yung katawan niya. Tapos itong pangatlo, maangas para siyang mga general or official na di mo pwedeng kantihin ng mga official na mga kahit babae pa yan, di ba? So tuloy. Ang India ay ang bansang mayroong pinakamaraming army sa buong mundo. Grabe. Ngunit 3% lamang dito ay ang mga babae. Pero kahit na hindi sila pinapayagang sumali sa mga active combat, battlefields, o kahit na magkaroon man lang ng military positions, malaki pa rin ang role nila sa Indian Army. Ang mga female military sa India ay ang nagpe-perform ng auxiliary roles sa field, tulad ng military logistics at medicine. Katulad na lamang ng babaeng ito na nanalo ng Indian National Beauty Pageant na Grabe, no? Beauty pageant din talaga. So, ayun, malaking ano din yan, no? The more na beauty pageant ka, mas lalo kang mapapansin or mas lalong mamamangha ang tao sa'yo kasi, wow, beauty pageant, walang ka-arte-arte, men. Parang ganun. So, plus points yun. si Tuloy. Lieutenant Garima Yadav, 5 taon nang nakaraan. Ayon sa kanya, maraming nag-offer sa kanya na maging artista o commercial model. Hindi. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang makasama sa Indian Armed Forces, tinanggihan niya ito. Grabe, men. Nam- Kita nyo yon kung gaano siya ka-dedicate or gaano niya kagustuhan. Ang gulo ng pagsasalita ko. So, ayun, kita nyo yun kung gaano niya dinedicate yung buhay niya para sa bansa niya, men. So, ganun kalakas yung prinsipyo niya na para yun nga, yung buhay niya parang sa kanya ay doon na talaga or yun na yung nakatadhana para sa kanya, di ba? So, ayun, sobrang saludo sa mga sundalong kababaihan. Ba't kayo ganyan? Samantalang yung kalalakihan natin dito ay takot maganyan kasi nakakapagod. Number 1, Romanian Army. So Romanian Army number 1. So ayun, hindi na-include ang Pilipinas, guys. Sobrang bad! But anyways, marami din namang hindi na-include dito, di ba? Gaya ng mga Spain or so whatsoever. Mga Brazil, di ba? Wala naman sila. Yun yung isa din sa mga high class na mga girls, di ba? So ayun tuloy. Ayon sa mga online surveys at polls, ang Romania ay ang bansang mayroong pinakamaraming magaganda at sexy na sundalong babae. Sa kabila nito, ang Romania ay hindi kinikilalang bansa na mayroong malaking bilang ng kasundaluhan at mayroong advanced na kagamitan. Isang requirement naman para sa mga sundalong babae ng Kita nyo yan? Sa taglay mong ganda. Di ba? Tinamaan din ako. Huwag natin kantahin, baka masipi tayo niyan. Tuloy. Romania ay ang pagiging maganda at para model ang dating para sila ay makapasok. Kahagi yung requirements, men. Dapat maganda. Ano yan? Beauty pageant na. Parang sa issue nung sa potato, parang issue nung sa potato corner ba? Magpa-fry ka lang ng potato corner pero dapat pang beauty queen yung standard. Parang ganun. Oops, issue. Nakikisabay lang din tuloy. Ano naman ang masasabi mo patungkol dito? So ayun, anong masasabi mo patungkol dito?
So ayan, sad to say, hindi nasali ang Pilipinas. Siguro nga dahil konti lang yung militar natin dito sa Pilipinas at saka konti lang din naman yung interesadong mga babae sa ating mga militarism, di ba? So ayun, sana nga dumami pa yung ating mga kababaihan na sumali sa military. Pero parang malabo na yun kasi ang mga kababaihan natin ngayon ay sobrang nahuhumaling na sa K-pop at saka yun, skincare is life sila. So ayun lang. Ayaw siguro nila mangitim. Kasi kapag sumali kang army dito sa Pinas, guys, ay talagang bakbakan talaga. Or parang di na ganong nai-endure ng mga kababaihan ang pagsali ng army. Kaya yan, sobrang nakakaano lang din sa mga ganitong time na meron pa palang mga kababaihan na sumali sa army, which is yung iba pa nga dito ay mga beauty queen pa. Meron pang reyna, di ba? So ayun, sobrang solid lang din kasi inaalign talaga nila yung buhay nila para sa bayan, 'di ba? Ika nga nila yung oath ng sundalo ay dapat talagang magbuhay sila ng buhay para sa bayan. Kumbaga, ang kabilang paa nila ay nasa hukay na, tapos yung kabila naman, yun sa hukay yung kabilang. Kumbaga, yung kabilang paa nila ay nasa hukay na. So ayun, sobrang tatapang ng mga babaeng ito. Sobrang aamo at gaganda pero siguro kapag magkamali kang anuhin tong mga to ay wala na, tapos na yung panghinga mo dito sa mundo kasi well-trained na tong mga babaeng to eh. Hindi na to mga basta-basta. Kahit siguro tawag dyan, palakarin mo yan sa isang madilim na sulok dito sa Pilipinas, yan kaya niyang protektahan yung sarili niya. So ayun, isa din 'yun sa pinakamalaking advantage na yung mga kababaihan na merong mga ganitong training, mga pangsundalo kasi nga ngayong panahon ngayon nagkalat na yung mga taong mga halang yung mga kaluluwa, tapos 'yun. Kayo comment nyo sa baba nga kung ano yung sa tingin nyo ang pinakamagandang sundalo sa buong mundo. Para sa akin ay yung nakalimutan ko, Pakistan ba 'yun or wait lang, Belgian? Nakalimutan ko eh. So yun, ang gaganda nila. Nakikita nyo naman yun sa yung the way ko na pag-react, di ba? Ang gaganda sila, para silang mga beauty queen eh. So yun lang yung say ko sa video ito mula kay Okay dito. So okay talaga dito. Tapos sobrang astig ng mga sundalong kababaihan So ayun, sobrang lulupit. So ayun, hanggang dito na lang at maraming salamat kay Okay dito sa featured na video na ito. Yun, subscribe nyo Okay dito. Tapos yun, kung trip nyo pa ng mga ganitong mga reaction video, subscribe nyo na rin yung munting channel natin, Francis Daily, kasi nag-upload tayo ng mga video na i-react natin. Tapos yun, kung meron kayong gusto na i-request na i-react natin, i-comment nyo sa baba yung pamagat at saka yung channel name para try nating bigyan ng reaction yung mga request nyo, di ba? So ayun lang naman. So yeah, hanggang dito na lang. At Francis Daily is out. Adios!